Ang malamig na hangin ng Tagaytay ay banayad na humahalik sa mga mamahaling salamin ng Valderrama Vista Resort. Mula sa malayo ang resort ay isang hiyas na nakapatong sa luntiang burol, isang paraiso para sa mga mayayaman na naghahanap ng kapayapaan. Ang mga hardin nito'y hitik sa mga bulaklak na tila ipininta at ang bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan. Ngunit sa likod ng perpektong tanawin na ito, sa mga pasilyong hindi naaabot ng sikat ng araw, may mga kwentong hindi kailanman naririnig. Doon nagtatrabaho si Lara. Sa edad na 22 ang kanyang mga kamay ay sanay na sa pagod. Bawat kuskos ng basahan sa mesang gawa sa mahogany, bawat pag-aayos ng kubyertos na pilak, ay ginagawa niya ng may disiplina. Ngunit habang ang kanyang mga kamay ay abala, ang kanyang isip ay laging naglalakbay. Sumasagi sa isip niya ang makapal na sobre ng liham paniningil na nakatago sa ilalim ng kanyang unan, isang paalala ng utang na iniwan ng kanyang yumaong ama, isang multo na bumubuntot sa bawat sentimong kanyang kinikita. Lara, ano't nagmumuni-muni ka riyan, akala mo ba'y babayaran ka para tumunganga? Ang matalas na tinig ni Manang Celia, ang head housekeeper, ay tila isang latigo na humampas sa kanyang likod. Agad siyang napaayos ng tayo ang mga matay na katuon sa sahig na kumikinang. Pasensya na po, Manang Celia. Tinitiyak ko lang po na walang alikabok, mahina niyang sagot. Inikutan siya ng tingin ni Manang Celia, isang babaeng may edad na ang muka ay tila permanenteng nakakunot. Bilang malayong kamag-anak ng mga Valderrama, dala niya ang isang bigat sa balikat, ang pakiramdam na mas karapat dapat siya kaysa sa posisyon niya ngayon. At para sa kanya, si Lara ay isang simbolo ng mga taong tagalabas na unti-unting nakakakuha ng pabor sa mansyon. Bilisan mo riyan, darating na si Senyorito Miguel ngayon mula sa Amerika. Ayokong may makita siyang kahit isang butil ng alikabok. Maliwanag sigaw nito bago tumalikod at maglakad palayo. Ang bawat hakbang ay may diin. Napabuntong hininga na lamang si Lara. Senyorito Miguel, ang nag-iisang tagapagmana. Ang pangalan na laging laman ng mga bulungan ng mga kasamahan niya. Ngunit para kay Lara ito ay isa lamang paalala kung gaano kalaki ang agwat ng mundo niya sa mundo ng mga taong pinagsisilbihan niya. Nang matapos ang kanyang gawain, dahan-dahan siyang nagtungo sa pinakaliblib na bahagi ng staff quarters, isang luma at mainit na bodega kung saan nakatambak ang mga sirang kasangkapan. Ito ang kanyang santuaryo. Sa isang sulok sa ilalim ng isang puting kumot na puno ng agiw, ay nakatago ang nag-iisa niyang yaman, isang luma at medyo gasgas ng gitara. Pamana ng kanyang ina. Maingat niyang inalis ang kumot at niyakap ang gitara. Ang amoy ng lumang kahoy ay nagbalik sa kanya sa mga alaala ng kanyang ina, isang babaeng may simpleng buhay, ngunit may tinig na kayang magpatigil ng mundo. Siya ang nagturo kay Lara na ang musika ay hindi lang para sa entablado. Ito ay isang panalangin. Umupo si Lara sa isang lumang baul at sa katahimikan ng bodega, sinimulan niyang kalabitin ang mga kwerdas. Ang mga daliri niya'y marahan, tila may sariling isip, hinahanap ang isang pamilyar na himig. At pagkatapos sa isang mahinang bulong, nagsimula siyang kumanta. Isang luma at malungkot na kundiman na madalas awitin ng kanyang ina. Ang kanyang boses, bagamat mahina, ay puno ng damdamin. Bawat nota ay may bigat ng kanyang mga pasanin, ng kanyang mga pangarap na pilit niyang itinatago. Sa loob ng bodega, ang alikabok ay tila naging mga bituin at ang mga anino sa dingding ay naging mga manonood. Dito hindi siya si Lara na utusan, siya si Lara na isang mga awit. Samantala, sa harap ng engrandeng pasukan ng resort, isang itim na luxury sedan ang huminto. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaki. Matangkad na kasuot ng mamahaling damit, ngunit ang kanyang mga mata ay pagod. Siya si Miguel Valderrama.
Pagkatapos ng 5 taon sa New York bilang isang arkitekto, napilitan siyang umuwi. Hindi dahil gusto niya kundi dahil kailangan. Ang kanyang ama, si Don Rafael, ay may sakit at kailangan na niyang harapin ang kanyang responsibilidad, ang pamunuan ng Valderrama Hotel Empire, isang mundong binuo sa transaksyon at hindi sa sining. Sinalubong siya ng mga staff na nakalinya, ngunit isang pilit na ngiti lang ang kanyang isinukli. Pumasok siya sa loob, ramdam ang bigat ng bawat tingin. Para sa kanila, siya ang prinsipe na nagbabalik. Para sa sarili niya, isa siyang bilanggo na umuwi sa kanyang gintong hawla. Anak, mabutit nakabalik ka na sa lubong ni Don Rafael. Ang tinig ay mahina, ngunit masaya. Itay, sagot ni Miguel, hinalikan ng kamay ng ama. Kumusta po ang pakiramdam ninyo? Huwag mo akong alalahanin. Magpahinga ka. Mamaya darating si Isabela para sa hapunan, sabi ng matanda. Nawala ang nangiti sa mukha ni Miguel. Isabela, ang kanyang fiancé, isang pangalan na kasing bigat ng kanyang apelyido, isa pang responsibilidad na hindi niya pinili. Upang takasan ang lahat, nagpaalam siyang maglalakad muna sa hardin. Kailangan niya ng hangin, kailangan niyang maramdaman na mayroon pa ring bagay na totoo sa mundong ito. Habang naglalakad siya sa ilalim ng mga dambuhalang puno ng akasya, palubog na ang araw at ang kulay kahel na liwanag ay nagbibigay ng kakaibang katahimikan sa paligid. Ngunit hindi katahimikan ang kanyang nahanap. Mula sa di kalayuan sa direksyon ng mga lumang gusali ng staff, may narinig siyang isang himig, isang boses ng babae. Hindi ito malakas, hindi perpekto, ngunit may dala itong pighati at pananabik na tumagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tila isang awit na matagal nang nakakulong at ngayon lang nakalaya. Napahinto si Miguel sa kanyang paglalakad. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, sinusubukang hanapin kung saan nanggagaling ang tunog. Hindi niya alam kung sino o kung bakit, ngunit sa isang iglap, ang lahat ng pagod at pagkabagot na nararamdaman niya ay tila naglaho. Pinalitan ito ng isang matinding pagtataka. Sino ang may-ari ng boses na yon? Isang boses na sa gitna ng lahat ng karangyaan at pagpapanggap sa Valderrama ay ang tanging tunog na narinig niyang totoo. Hindi niya namalayan ang kanyang mga paa ay nagsimula ng humakbang, sinusundan ang pinanggagalingan ng malungkot. Ngunit napakagandang himig na yon. Ang pagdating ni Isabela Arrieta sa Valderrama Vista Resort ay parang isang malakas na bagyo na may kasamang anunsyo. Isang makintab na puting European car ang pumarada sa harap ng lobby at bago pa man makalapit ang valet, isang personal driver na nakauniforme ang mabilis na bumaba upang pagbuksan siya ng pinto. Lumabas si Isabela na tila isang modelo mula sa pabalat ng isang mamahaling magasin. Nakasuot siya ng isang summer dress na halatang libo-libo ang halaga at ang kanyang mukha ay perpektong na make-up. Walang kahit isang hibla ng buhok na wala sa lugar. Ang kanyang nangiti ay matamis ngunit hindi ito umaabot sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay matalas mapanuri at laging naghahanap ng mali. Magandang hapon po, Ma'am Isabela Bati, ni Manang Celia, na halos magkandara pa sa pagsalubong, tila isang alagad na sumasamba sa kanyang reyna. Hindi sumagot si Isabela. Sa halip dumiretso ang tingin niya sa malaking flower arrangement sa gitna ng lobby. Itinuro niya ito gamit ang kanyang daliring may mamahaling singsing. Celia, sino ang nag-ayos niyan? The colors are clashing. Mukhang galing sa murang flower shop. Ipaalis mo yan. Ngayon din. Masusunod po, ma'am, sagot ni Manang Celia at agad na sinenyasan ang dalawang staff na alisin ang florera. Naglakad si Isabela sa lobby na parang pag-aari niya ang bawat sulok nito. Ang mga staff na nadadaanan niya ay napapayuko-takot na mapansin at mapintasan. Para sa kanya, sila ay mga anino lamang mga taong naririyan para pagsilbihan siya at wala ng iba. Kinagabihan ng hapagkainan ng mga Valderrama ay naging isang entablado ng pilit na pagpapanggap.
Nakaupo si Don Rafael sa kabisera, si Miguel sa kanyang kanan at si Isabela sa kanyang kaliwa. Ang mesa ay puno ng masasarap na pagkain at kumikinang sa ilalim ng ilaw mula sa chandelier, ngunit ang hangin ay mabigat at hindi maginhawa. Si Lara kasama ang dalawa pang kasambahay ang naatasang magsilbi. Bawat paglapit niya sa mesa ay may kasamang kaba, lalo na kapag napapadaan siya malapit kay Isabela. Miguel, darling, na pag-usapan na namin ni Mommy ang tungkol sa wedding planner, masiglang, sabi ni Isabela, pilit na kinukuha ang atensyon ng nobyo. I think we should hire the one who organized Senator De Villa's daughter's wedding. It was divine. Kahit ano, walang ganang sagot ni Miguel habang nakatingin sa kanyang telepono. Sinubukan ni Don Rafael na pagaanin ang sitwasyon. Isabela, iha, hayaan mo muna si Miguel. Pagod lang yan sa biyahe. Ang mahalaga ay narito na siya. Ngumiti si Isabela kay Don Rafael. Of course, Tito. I'm just so excited to finally plan our future. Ngunit nang lumingon siya kay Miguel, isang anino ng inis ang dumaan sa kanyang mukha. Habang isinasalin ni Lara ang tubig sa baso ni Isabela, bigla na lang itong umusog paatras sa kanyang upuan upang ayusin ang pagkakaupo. Hindi ito napansin ni Lara. Ang biglaang paggalaw ay sanhi upang matabig ang kanyang kamay. Isang nakakabinging katahimikan ang pumuno sa silid nang ang malamig na tubig mula sa pitsel ay tumapon sa mamahaling bestida ni Isabela. Tili ni Isabela. Napatayo siya na tila napaso. Lahat ng mata ay napunta sa basang mantsa sa kanyang damit at pagkatapos sa nanginginig na si Lara. Pipasensya na po, ma'am. Hindi ko po sinasadya, halos pabulong na. Sabi ni Lara, ang mukha ay namumutla. Ngunit ang paghingi niya ng tawad ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy. Ang mukha ni Isabela ay namula sa galit at kahihiyan. Sa harap ng kanyang mapapangasawa at magiging biyenan, isang katulong ang nagdulot sa kanya ng ganitong kapalpakan. Hindi sinasadya, walang silbi, sigaw niya. At sa isang mabilis na kilos na hindi inaasahan ng lahat, itinaas niya ang kanyang kamay at isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Lara. Pak! Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong dining hall. Napahawak si Lara sa kanyang pisngi, ang mga matay ng lalaki sa gulat at sakit. Naramdaman niya ang init ng sampal, ngunit mas masakit ang init ng luhang nagbabadyang tumulo dahil sa matinding kahihiyan. Ang ibang mga kasambahay ay napasinghap, ngunit walang sino mang nangahas na gumalaw. Magkano sa tingin mo ang halaga ng damit na to? Siguro katumbas na ng 1 taon mong sweldo, patuloy na sigaw ni Isabela. How dare you, Isabela, tama na. Ang boses na yon ay hindi pa sigaw, ngunit malamig at may bigat. Galing ito kay Miguel. Sa wakas ay ibinaba na niya ang kanyang telepono. Tumayo siya, ngunit hindi si Isabela ang kanyang tiningnan. Lumapit siya kay Lara na nakayuko pa rin. Ayos ka lang, miss, tanong niya. Ang kanyang boses ay mahinahon. Ang simpleng tanong na yon ay isang bombang sumabog sa loob ng silid. Inaasahan ng lahat na kakampihan niya ang kanyang nobya, ngunit sa halip ang kapakanan ng kasambahay ang una niyang inalala. Natulala si Isabela. Miguel, what are you doing? Nakita mo ang ginawa niya. Humarap si Miguel sa kanya, ang mga matay madilim at seryoso. Ang nakita ko ay isang aksidente, Isabela. At ang nakita ko rin ay ang pananakit mo sa isang taong hindi kayang lumaban. Pagkatapos ay binalingan niya ang natigilang si Manang Celia. Dalhin mo siya sa kusina. At kayong lahat makakaalis na. Walang sinumang kumibo. Ang utos ay malinaw. Isa-isang umalis ang mga kasambahay. Si Isabela ay naiwang nakatayo, nanginginig sa galit at pagkapahiya. Si Don Rafael ay napailing na lamang, ang muka'y puno ng pagkadismaya. Tumakbo si Lara papunta sa isang madilim na pasilyo malapit sa kusina. Doon hindi na niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Niyakap niya ang kanyang sarili, ramdam ang hapdi sa pisngi at ang bigat sa dibdib. Ilang sandali pa, narinig niya ang mga yabag na papalapit.
Akala niya'y si Manang Celia ito para muli siyang pagalitan kaya't agad niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Ngunit si Miguel ang lumitaw mula sa dilim. Pasensya ka na sa inasal ni Isabela, sabi niya. Ang boses ay malumanay. Walang sino man ang may karapatang tratuhin ka ng ganoon. Napatingin si Lara sa kanya hindi makapaniwala. O okay lang po, sir. Kasalanan ko po talaga. Umiling si Miguel. Hindi. Hindi mo kasalanan. Lumapit pa siya ng kaunti. Sa unang pagkakataon, tinitigan niya ito hindi bilang isang unipormadong anino, kundi bilang isang tao. Nakita niya ang pamumula sa pisngi nito at ang lungkot sa mga mata nito. Anong pangalan mo, Lara po? Sagot niya. Inulit ni Miguel ang pangalan, tila tinitimbang ito sa kanyang isipan. Lara, sabi niya. Huwag mong isipin na kasalanan mo, Lara. Pagkatapos noon ay tumalikod na siya at naglakad pabalik sa dining hall. Iniwan si Lara na nakatayo sa dilim naguguluhan, natatakot ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso. May isang munting kislap ng pasasalamat para sa isang amo na sa unang pagkakataon ay nakita siya. Kinabukasan matapos ang insidente sa hapunan, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa Valderrama Vista. Hindi nagpakita si Isabela. Ayon kay Manang Celia, umuwi raw ito sa Maynila upang magpalamig ng ulo, ngunit alam ng lahat na ito'y isang paraan ng pagpapakita ng sama ng loob. Ang pagkawala niya ay nagbigay ng espasyo para sa lahat na huminga, lalo na si Lara. Sinubukan ni Lara na gawing ordinaryo ang kanyang mga araw. Gumigising siya ng maaga, tinatapos ang kanyang mga gawain nang walang imik at pilit na iniiwasan ng anumang lugar kung saan maaaring naroroon si Senyorito Miguel. Ang pagtatanggol nito sa kanya ay isang bagay na pinasasalamatan niya, ngunit isa rin itong apoy na ayaw na niyang muling gatungan, ngunit tila mapaglaro ang tadhana. Isang umaga habang nagtitimpla siya ng kape sa staff pantry, pumasok si Miguel. Good morning, bati nito. Magandang umaga po, sir, mabilis na sagot ni Lara. Bahagyang yumuko at akmang aalis na. Sandali, pigil ni Miguel. Lara, tama. Tumango lamang si Lara, ang mga matay nakatutok sa hawak niyang tasa. Alam mo, 5 taon ako sa New York. Nasanay ako sa isang klase ng kape roon. Mula nang umuwi ako, wala pang nakakatimpla ng tama rito. Sabi niya tila nagkukwento lang. Baka sakaling alam mo kung paano. Ito ay isang simpleng pakiusap, ngunit ramdam ni Lara ang kahulugan sa likod nito. Isa itong paraan para muli silang mag-usap. Dahan-dahan kumuha siya ng bagong tasa at nagsimulang magtimpla, ipinapaliwanag ang bawat hakbang. Habang pinapanood siya ni Miguel, napansin nito ang ingat sa bawat galaw ng kanyang mga kamay na sanay sa mabibigat na gawain ngunit may angking pino. Inabot niya ang kape. Sana po magustuhan ninyo. Tinikman ito ni Miguel at napangiti. Ito na ang pinakamalapit sa hinahanap ko. Salamat, Lara. Ang mga ganitong tagpo ay nasundan pa. Minsan ipapatawag siya ni Miguel sa study room nito, isang malawak na silid na puno ng mga libro at architectural na guhit. Lara, maaari mo bang lagyan ng bulaklak ang mesang ito? Pakiusap nito isang hapon. Masyadong malungkot tingnan. Habang nag-aayos si Lara ng mga puting rosas sa isang florera, hindi napigilan ni Miguel na pagmasdan ang mga blueprint na nakakalat sa mesa. May bahid ng lungkot sa kanyang mukha. Sir, ang gaganda po ng mga guhit ninyo, usisa ni Lara. Hindi na napigilan ang sarili. Arkitekto po pala kayo. Napatingin si Miguel sa kanya, bahagyang nagulat na may nakapansin. Oo, dati mapait niyang sagot. Iyon ang pangarap ko. Ang magdisenyo ng mga bahay na may kaluluwa, hindi lang mga building na malamig. Bakit po dati bumuntong hininga si Miguel? Dahil kailangan kong umuwi para pamahalaan ang mga hotel. Ito ang responsibilidad ko. Minsan kailangan nating isuko ang mga pangarap para sa mas malalaking bagay. Tumingin siya kay Lara. Ikaw, May. Pangarap ka rin ba, Lara? Natigilan si Lara. Sa unang pagkakataon,
May isang taong mula sa mundo nila ang nagtanong sa kanya niyon. Dahan-dahan siyang tumango. Opo, sir. Simple lang po. Ang kumanta. Kumanta, opo. Yun po ang laging ginagawa namin ni nanay noon. Para sa kanya ang pagkanta ay gamot sa lahat ng problema. Sa pag-uusap na yon, sa loob ng silid na puno ng mga isinukong pangarap, isang koneksyon ang nabuo sa pagitan nila. Hindi na sila amo at utusan. Sila'y 2 taong parehong may tinatagong lungkot, parehong may kaluluwang uhaw sa isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Isang gabi matapos ang mahabang araw ng trabaho, umupo si Lara sa isang bangko sa pinakaliblib na bahagi ng hardin. Dala niya ang sobrang dumating kaninang umaga, ang huling paalala mula sa pinagkakautangan nila. Final demand. Ang 2 salitang iyon ay tila isang hatol ng kamatayan. Binuksan niya ito at muling binasa ang halaga. Halos imposible niyang kitain iyon kahit magtrabaho pa siya ng ilang taon. Hindi na niya napigilan ang mga luhang sunod-sunod na pumatak sa kanyang mga pisngi. Tahimik siyang umiyak, ang mga balikat ay nanginginig sa bigat ng problema. Sa di kalayuan naglalakad si Miguel. Hindi siya makatulog kaya't naisipan niyang magpahangin. Mula sa likod ng isang malaking puno, natanaw niya si Lara. Nakita niya ang pagkayuko nito, ang panginginig ng mga balikat at ang papel na hawak nito. Hindi niya na kailangang lumapit para malaman na may mabigat itong problema. Hindi siya lumapit. Alam niyang iyon ang magpapahiya dito. Sa halip na natili siyang nakatayo sa dilim pinapanood, ang babaeng nagpakita sa kanya ng kabutihan habang dinudurog ng sarili nitong mundo. Isang galit ang namuo sa kanyang dibdib, galit sa kawalang katarungan ng buhay. Kinabukasan kinausap ni Miguel ang HR department ng resort. Gusto kong magpatupad ng bagong polisiya, sabi niya sa manager. Isang employee loyalty bonus. Para sa lahat ng staff na mahigit 1 taon nang nagsisilbi. Ibigay ninyo agad simula ngayong linggo. Siguraduhin ninyong kasama sa listahan si Lara. Nang tanggapin ni Lara ang kanyang sahod sa katapusan ng linggo, nagulat siya sa dagdag na halaga. Ano po ito, tanong niya sa paymaster. Bagong bonus daw po galing sa management para sa mga matatagal na empleyado, sagot nito. Ang halaga ay hindi sapat para bayaran ang buong utang, ngunit sapat ito para bigyan siya ng pag-asa, isang patunay na sa kabila ng lahat, may awa pa rin ang langit. Dahil sa gaan ng loob, ng gabing iyon, muling kinuha ni Lara ang kanyang gitara. Ngunit hindi na sa bodega. Nagtungo siya sa maliit na kapilya sa loob ng resort, isang lugar na laging tahimik at walang tao. Umupo siya sa labas sa ilalim ng kalangitang puno ng bituin at nagsimulang kumanta. Isang awit ng pasasalamat. Samantala, sa beranda ng kanyang silid, nakadungaw si Don Rafael. Dahil sa kanyang karamdaman, madalas ay hindi siya makatulog. Ang katahimikan ng gabi ang kanyang karamay. Ngunit ng gabing iyon ang katahimikan ay binasag ng isang himig. Ang parehong himig na narinig ng kanyang anak. Napahawak si Don Rafael sa kanyang dibdib. Ang boses, ang kundi man ang paraan ng pagbigkas sa bawat salita para niyang muling naririnig ang kanyang yumaong asawa si Amalia. Kinabukasan ipinatawag niya si Lara sa kanyang pribadong silid-aklatan. Nanginginig si Lara nang pumasok siya. Maupo ka, iha, mahinahong sabi ni Don Rafael. Umupo si Lara sa dulo ng isang antigong silya. Narinig kita kagabi. Sa may kapilya panimula ng matanda. Ang awit na yon. Matagal ko nang hindi naririnig. May namuong luha sa gilid ng kanyang mga mata. Maaari mo bang awitin muli iyon para sa akin? Natigilan si Lara. Ang Don ng Valderrama, ang pinakamakapangyarihang taong kilala niya, ay nakikiusap sa kanya na kantahan ito. Dahan-dahan, tumango siya. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang kanyang mga mata at sa loob ng marangyang silid-aklatan, muling umaling-awngaw ang tinig na minsang itinago niya sa dilim. Ang balita ng pag-awit ni Lara para kay Don Rafael ay mabilis na kumalat sa buong resort, mas mabilis pa sa apoy
sa tuyong damuhan. Nakarating ito sa tenga ng mga kusinero, ng mga hardinero, at higit sa lahat nakarating ito kay Manang Celia, na ibinalita naman agad ito kay Isabela sa isang tawag sa telepono. Para kay Isabela ang balitang yon ay hindi lang tsismis, ito ay isang deklarasyon ng giyera. Bumalik siya sa Tagaytay kinabukasan hindi nalulan ng kanyang puting kotse, kundi ng isang itim na SUV na tila nagbabadya ng panganib. Ang kanyang nangiti ay wala na. Ang natira ay isang matigas na ekspresyon, isang maskara ng kontroladong galit. Ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay si Lara. Natagpuan niya ito sa kusina, abala, sa pagtulong kay Ate Rosie na maghiwa ng mga gulay para sa pananghalian. Nagtatawanan pa ang dalawa, isang eksenang lalong nagpainit sa ulo ni Isabela. Naglakad siya papasok sa kusina na parang isang general na nag-iinspeksyon ng kanyang hukbo. Tumahimik ang lahat. Napatigil sa paghiwa si Lara ang nangiti ay biglang naglaho sa kanyang mga labi. Mukhang masaya kayata, sarkastikong sabi ni Isabela, ang mga matay nakatitig kay Lara. Narinig ko. May bago ka na raw tagapakinig. Ang aking future father-in-law. Hindi nakasagot si Lara. Yumuko na lamang siya at ipinagpatuloy ang paghiwa. Umaasang aalis na si Isabela. Ngunit hindi ito umalis. Sa halip lumapit ito sa mesa kung saan sila nagtatrabaho. Narinig ko rin na paborito ka raw ng fiancé ko. Patuloy ni Isabela ang bawat salita ay may lason. Ano ang meron sa'yo ha? Ano ang gayuma ang ginagamit mo? Wala po ma'am, nanginginig na sagot ni Lara. Trabaho lang po ang ginagawa ko. Talaga ba? Tumawa si Isabela isang tawang walang saya. O baka naman may iba ka pang trabahong ginagawa kapag walang nakatingin. Sa puntong iyon, nakita ni Isabela ang isang maliit at makintab na bagay. Sa gilid ng mesa, isang pilak na panggupit ng tabako gamit ni Don Rafael. Isang masamang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Mabilis at nang walang nakapansin kinuha niya ito at isinilid sa bulsa ng kanyang palda. Maya-maya lamang umalingaw-ngaw ang sigaw sa buong mansyon. Nawawala ang silver cigar cutter ni Tito Rafael. Dito ko lang yon huling nakita sa kusina, sigaw ni Isabela mula sa sala. Agad na nagkagulo. Si Manang Celia ang unang rumesponde. Sino ang huling narito? Sino ang mga naka-duty sa kusina kanina? Ang mga mata ng lahat ay napunta kay Lara at Ate Rosie. Imposible, hindi kami kumukuha ng hindi amin pagtatanggol ni Ate Rosie. Ngunit si Isabela ay nakatitig lamang kay Lara. Baka dapat nating tingnan ang mga gamit nila. Lalo na ang gamit ng paboritong katulong dito. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Manang Celia. Tama si Ma'am Isabela. Para magkaalaman na. Walang nagawa si Lara nang hilahin siya ni Manang Celia at Isabela papunta sa kanyang munting kwarto sa staff quarters. Si Ate Rosie ay sumunod pilit na ipinagtatanggol ang kaibigan. Ito'y hindi tama. Wala kayong karapatan, sigaw ni Ate Rosie. Ako ang magiging may-ari ng lugar na ito. May karapatan ako sa lahat, ganti ni Isabela. Walang pakundangan nilang binuksan ang aparador ni Lara. Inihagis nila ang iilang piraso ng damit nito sa sahig. Itinumba ang maliit na mesa. Ang bawat gamit ni Lara, mga lumang libro, isang litrato ng kanyang mga magulang at ang sobre ng perang pambayad utang ay walang awang iwinaksi sa sahig. Wala naman dito, sabi ni Ate Rosie matapos halongkatin ang lahat. Sabi ko na sa inyo. Ngunit ngumisi lamang si Isabela. Baka may nakalimutan kayo. Lumapit siya sa kama ni Lara, hinablot ang unan at inihagis ito. Doon sa ilalim ng unan kasama ng gitara na nakabalot sa kumot ay may isa pang bulsa, ang lumang bag ni Lara. Isang mapanuksong na ngiti ang gumuhit sa labi ni Isabela habang dahan-dahan niyang binuksan ang zipper nito at mula sa loob kinuha niya ang kumikinang na panggupit ng tabako. At ano ito, tanong niya? Itinaas ang bagay para makita ng lahat. Napatulala si Lara.
Pipano? Paano yan napunta dyan? Hindi, hindi yan akin. Sinungaling sigaw ni Manang Celia. Magnanakaw. Dalhin yan sa opisina ni Don Rafael, utos ni Isabela, puno ng tagumpay. Nang malaman niya kung anong klaseng ahas ang pinapasok niya sa pamamahay na ito. Sa opisina nakaupo si Don Rafael habang nanginginig na nakatayo si Lara sa kanyang harapan. Si Isabela at Manang Celia ay nasa gilid, mga mukha'y puno ng akusasyon. Hindi ko po talaga kinuha yon, Don Rafael. Maniwala po kayo sa akin, umiiyak. Napakiusap ni Lara. Tinitigan siya ni Don Rafael. Ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng karunungan. Pagkatapos ay binalingan niya si Isabela. Isabela, iha, mahinahon niyang sabi, ang bagay na yan ay ibinigay sa akin ng aking ama. Mayroon itong espesyal na ukit sa likod. Ang pangalan ng aking ina, Amalia. Kinuha niya ang cigar cutter mula sa kamay ni Isabela at tiningnan ang likod nito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lara. Noong isang araw nang kumanta ka para sa akin, patuloy ni Don Rafael, ipinagkatiwala ko sa iyo ang kwento tungkol sa aking asawa. Sinabi ko sa iyo ang kanyang pangalan. Kung ikaw ang magnanakaw, Lara, bakit mo hahayaang makita ng lahat ang isang bagay na may pangalang alam mong may espesyal na kahulugan sa akin? Hindi ba't iyon ang unang bagay na itatago mo? Natigilan si Isabela. Hindi niya naisip ang detalyeng iyon. Ang isang magnanakaw ay hindi mag-iiwan ng ebidensya na magdudugtong sa kanyang biktima pagtatapos ni Don Rafael. Pero ang isang taong nagtatangkang manira ay gagawin ang lahat para maging kapani-paniwala ang kanyang kasinungalingan. Isang mabigat na katahimikan ang bumagsak sa silid. Malinaw na ang ibig sabihin ng matanda. Hindi ako naniniwalang magnanakaw si Lara, matigas na sabi ni Don Rafael. Binalingan niya si Isabela at nakakahiya na. Sa pagnanais mong manira ng iba, handa kang gamitin ang isang bagay na sagrado sa pamilyang ito. Humingi ka ng tawad sa kanya. Hindi ako hihingi ng tawad sa isang katulong, sigaw ni Isabela. Hindi matanggap ang pagkatalo. Kung gayon, maaari ka nang umalis sa aking pamamahay. Sagot ni Don Rafael, ang boses ay hindi na nagbabago. Nanginginig sa galit at kahihiyan, walang nagawa si Isabela, kundi tumalikod at mabilis na lumabas ng silid. Sumunod si Manang Celia, ang mukha'y namumutla. Naiwan si Lara na umiiyak sa harap ni Don Rafael. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na luha ng sakit, kundi luha ng pasasalamat. Ngunit habang nasa kotse, pauwi si Isabela ay hindi tapos. Ang pagkatalo niya ay mas lalong nagsindi ng apoy ng kanyang galit. Dinial niya ang numero ng kanyang ina, si Doña Victoria. Mami, he chose her over me. He humiliated me, umiiyak niyang sumbong. Huminahon ka, anak, sagot ng malamig na boses sa kabilang linya. Kung hindi gumana ang simpleng paninira, kailangan nating gumamit ng mas malaking armas. Sa darating na engagement party ninyo, hindi lang natin siya sisirain. Gagawin natin siyang isang katatawanan sa harap ng buong alta sosyedad. Pagkatapos ng bigong pagpaparatang, isang huwad na kapayapaan ang bumalot sa Valderrama Vista. Hindi na muling bumalik si Isabela sa mga sumunod na araw at ang mansyon ay bumalik sa dati nitong tahimik na ritmo. Ngunit para kay Lara, ang katahimikang ito ay nakakabingi. Alam niyang sa likod ng pananahimik ni Isabela may namumong isang mas malaking unos. Isang linggo bago ang nakatakdang engagement party, muling lumitaw si Isabela. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang kanyang anyo. Wala na ang nanlilisik na mga mata at matalas na dila. Pinalitan ito ng isang matamis at mapagkumbabang ngiti na nagpagulo sa isip ng lahat, lalo na ni Lara. Lara, maaari ba kitang makausap sandali? Ang malambing na pagtawag ni Isabela ay nagpatigil kay Lara sa kanyang pagpupunas ng mga salamin sa beranda. Maingat siyang lumingon, ang puso'y tumitibok nang mabilis naghahanda sa anumang posibleng atake.
Nais kong humingi ng paumanhin panimula ni Isabela, ang kanyang mga mata ay tila puno ng pagsisisi. Masyado akong nadala ng aking emosyon noong nakaraan. Nagselos ako at hindi ko dapat ginawa yun sa'yo. Natigilan si Lara. Ang mga salitang yon ay ang pinakahuling bagay na inaasahan niyang maririnig mula kay Isabela. Hindi siya agad nakasagot, naghahanap ng anumang bahid ng pagkukunwari sa mukha nito. Upang patunayan na sincere ako patuloy ni Isabela, mayroon akong isang espesyal na pakiusap. Nais kong ikaw ang maging personal wine server sa VIP table sa aming engagement party. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan kong gumawa nito. Ituring mo na itong isang paraan upang makabawi ako sa'yo. Ang alok ay tila isang karangalan. Ang pagsilbihan ang pinakamahalagang mesa kung saan nakaupo ang pamilya Valderrama at ang mga pinakamataas na panauhin ay isang gawaing ibinibigay lamang sa pinakapinagkakatiwalaang staff. Ngunit sa halip na matuwa isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Lara. Bakit siya pipero, ma'am? Baka po hindi ko kaya. Marami pong mas sanay sa ganyang gawain, mahina niyang tanggi. Huwag kang mag-alala, ngumiti si Isabela. Ako ang bahala sa lahat. At para maging mas espesyal, may inihanda akong uniforme para sa'yo. Kinagabihan sa staff quarters, hindi mapakali si Lara. Ikinuwento niya ang nangyari kay Ate Rosie habang nagtutupi sila ng mga bagong labang mantel. Isang bitag yan, Lara. Huwag kang maniwala sa kanya, mariing sabi ni Ate Rosie, ang muka'y puno ng pag-aalala. Pagkatapos kanyang ipahiya at pagbintangan, bigla na lang siyang babait. Imposible. May masama siyang binabalak, pero utos po niya, Ate Rosie. Paano po ako tatanggi, sagot ni Lara, ramdam ang bigat ng pagiging isang empleyado. Kung hindi ko po sundin, baka mas lalo lang akong pag-initan. Baka ako pa ang tanggalin sa trabaho. Kung gayon, mag-ingat ka, babala ni Ate Rosie. Buksan mo ang iyong mga mata at pakiramdaman mo ang bawat kilos niya. Huwag kang magpapadala sa kanyang mga ngiti. Kinabukasan, ang mga hinala ni Lara ay lalo pang lumakas. Ipinatawag siya ni Isabela sa isa sa mga guest suites kung saan naghihintay ang isang mananahi. Sa ibabaw ng kama ay nakalatag ang espesyal na uniforme. Isa itong simpleng itim na bestida, ngunit mas maikli ito kaysa sa karaniwang uniforme. Ang tela ay mas manipis at ang leeg ay mas mababa. Hindi ito bastusin, ngunit halatang idinisenyo upang maging kapansin-pansin sa paraang hindi komportable para sa isang katulong. Isukat mo, utos ni Isabela. Walang nagawa si Lara. Habang suot niya ang uniforme sa harap ng salamin, naramdaman niya ang tingin ni Isabela na tila sinusuri ang bawat pulgada ng kanyang katawan. Naramdaman niya ang matinding kahihiyan na para bang siya'y isang bagay na inilalako. Perfect, sabi ni Isabela. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. You look presentable. Sa mga sumunod na araw, ang buong resort ay naging abala sa paghahanda para sa party. Darating ang mga caterer, florist at event organizer. Sa gitna ng kaguluhan, ramdam ni Lara ang dahan-dahang paghigpit ng bitag sa kanyang paligid. Bawat utos ni Isabela ay may kasamang pahiwatig. Lara, siguraduhin mong kabisado mo ang pangalan ng bawat alak. Ayokong mapahiya ka sa harap ng mga bisita. Lara, mag-practice kang maglakad habang may hawak na tray. Dapat elegante. Hindi parang naglalakad sa palengke. Ang mga salitang yon, bagamat ang tila mga paalala, ay mga maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang kumpiyansa. Ginagawa siyang sentro ng atensyon sa paraang nagpaparamdam sa kanya na siya ay minamatyagan, hinihintay na magkamali. Nang gabi bago ang party, hindi makatulog si Lara. Kinuha niya ang kanyang gitara at dinala sa may kapilya, ang tanging lugar kung saan siya nakakahanap ng kapayapaan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya magawang kumanta. Tila may bumabara sa kanyang lalamunan. Nakatayo lamang siya roon, yakap ang gitara, nakatingin sa madilim na kalangitan. Nanalangin siya.
Hindi para sa tagumpay, hindi para sa karangalan. Nanalangin siya para sa lakas. Inay, bulong niya sa hangin. Kung nasaan ka man po, gabayan ninyo ako bukas. Huwag ninyo po sanang hayaan na muli nilang yurakan ang aking pagkatao. Sa kabilang dako ng resort, sa pinakamarangyang suite, kausap ni Isabela ang kanyang ina sa telepono. Everything is set, Mom, sabi niya, habang pinipili ang isusuot niyang alahas. The dress is ready. The stage is set. Tomorrow that little maid will finally learn her place. Good sagot ni Doña Victoria. Make sure it's a performance no one will ever forget. Especially Miguel. Ibinaba ni Isabela ang telepono at tumingin sa kanyang refleksyon sa salamin. Isang perpektong imahe ng kagandahan at kapangyarihan. Ngumiti siya, isang ngiting puno ng kasamaan. Para sa kanya, ang party bukas ay hindi isang selebrasyon ng pag-ibig. Ito ay isang gabi ng paghihiganti. Isang entablado kung saan siya ang direktor at si Lara ang kawawang bida na hindi alam na ang kanyang papel ay ang maging katatawanan. Ang bitag ay handa na. Ang kailangan na lang ay ang biktima na walang kamalay-malay na maglalakad papasok dito. Ang gabi ng engagement party ay bumaba sa Tagaytay na tila isang kumot na gawa sa mga bituin at diamante. Ang Valderrama Vista Resort ay nagliwanag, ang bawat ilaw sa hardin ay sumasayaw sa saliw ng isang string quartet na tumutugtog ng Vivaldi. Ang mga sasakyang dumadating ay isa-isang humihinto sa harap ng labi. Iniluluwa ang mga pinakamayayamang pangalan sa lipunan, mga politiko, negosyante at mga socialite na ang mga alahas ay kumikinang ng mas maliwanag pa kaysa sa mga chandeliers sa loob. Sa gitna ng lahat ng karangyaan, si Lara ay isang anino na gumagalaw ng may ingat. Suot ang itim na bestidang inihanda ni Isabela. Ramdam niya ang bawat tingin ng mga bisitang kanyang nadaraanan. Ang uniforme, bagamat hindi malaswa, ay sadyang mas hapit at mas kapansin-pansin kaysa sa damit ng ibang mga server. Pakiramdam niya ay hubad siya sa harap ng daan-daang mapanuring mga mata. Hawak niya ang isang silver tray na may lamang mga kopita ng champagne. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Bawat hakbang niya ay kinakalkula, bawat ngiti ay pilit. Huwag kang kabahan, bulong sa kanya ni Ate Rosie nang magkasalubong sila malapit sa kusina. Isipin mo na lang, isa ka sa kanila, isang artistang gumaganap. Isang mapait na ngiti ang isinukli ni Lara. Iyon nga ang problema, hindi siya artista. Bawat kilos niya ay totoo at ang takot sa kanyang dibdib ay hindi isang pagganap. Sa VIP table ang eksena ay perpekto. Si Don Rafael ay nakangiti habang kinakausap ang isang senador. Si Miguel sa kabila ng pilit na pakikipag-usap ay hindi maitago ang pagkabalisa sa kanyang mga mata. At si Isabela sa kanyang nagniningning na puting gown ay ang larawan ng isang perpektong nobya. Siya ang araw at ang lahat ay tila umiikot sa kanya. Nagsimula ang programa. May mga talumpati mula sa mga magulang, mga pagbati mula sa mga kaibigan. Nang si Miguel na ang magsalita, tumayo ito at nagbigay ng isang maikli at formal na pasasalamat. Walang emosyon, walang init. Isang talumpating isinulat para sa obligasyon, hindi para sa pag-ibig. Pagkatapos si Isabela naman ang tumayo. Kinuha niya ang mikropono, ang kanyang ngiti ay abot-tenga. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa pagdalo sa gabing ito, panimula niya ang kanyang boses ay matamis na parang pulot. This night is not just for me and Miguel. It's for all of you who have been a part of our lives. Nagpalakpakan ang mga tao, ngunit hindi pa siya tapos. At bilang pasasalamat, patuloy niya nais kong magbahagi ng isang espesyal na sorpresa, isang hidden talent na dito ko lang sa Valderrama natuklasan. Isang tinig na sabi nila ay kayang magpatigil ng mundo. Nagkaroon ng bulungan sa mga bisita. Interesado. Ano kaya ang sorpresang ito? Isang sikat na mga awit.
Tumingin si Isabela sa paligid, hinahanap ang kanyang target. At pagkatapos ang kanyang mga mata ay dumapo kay Lara na nakatayong hindi kalayuan mula sa VIP table. Hawak pa rin ang kanyang tray. Hindi na natin siya patatagalin pa, sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay biglang napuno ng isang mapanuksong tono. Ladies and gentlemen, let's give a round of applause to our very own Miss Lara. Ang spotlight na kanina'y nakatutok kay Isabela ay biglang gumalaw at huminto kay Lara. Para kay Lara ang liwanag na yon ay hindi nakakasilaw. Ito'y nakakabulag. Bigla ang ingay ng paligid ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Lahat ng mga matang mapanuri, mapanghusga, mausisa ay nakatutok sa kanya. Nabitiwan niya ang tray. Crash! Ang tunog ng nabasag na mga kopita sa sahig ay tila isang hudyat. Isang hudyat na ang bitag ay nagsara na. Nagsimulang magtawanan ng ilang bisita. Hindi dahil sa sama ng loob, kundi dahil sa pag-aakalang ito ay bahagi ng isang nakakatawang palabas. Oh, clumsy biro ni Isabela. Sa mikropono, lalong ipinapahiya si Lara. Mukhang masanay siyang humawak ng mikropono kaysa sa tray ng alak. Halika rito, Lara. Huwag ka nang mahiya. Si Miguel ay napatayo, ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa galit. Isabela, what is this? Stop it, mariin niyang bulong. Ngunit hindi siya pinansin ni Isabela. Sa halip sinanyasan niya ang banda na huminto sa pagtugtog. Come on, Lara. Huwag mong paghintayin ang mga bisita. Isang kanta lang. Para sa amin ni Miguel. Isang love song perhaps. Ang bawat salita ay isang patalim na tumataraki sa puso ni Lara. Ginagawa siyang katatawanan. Ipinapakita sa lahat na siya isang hamak na katulong ay isang laruan lamang na maaaring paglaruan para sa aliw ng mga mayayaman. Anong inaarte-arte niyan? Pakantahin na yan sigaw ng isang lasing na bisita mula sa isang mesa. Oo nga, baka maganda ang boses, sigaw naman ng isa pa. Nanginginig si Lara mula ulo hanggang paa. Gusto niyang tumakbo, magtago, maglaho. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. Nakita niya ang mapanagumpay na ngiti ni Isabela, ang pagkadismaya sa mukha ni Don Rafael at ang nag-aalab na galit sa mga mata ni Miguel. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang mga bulungan na nagsimula niyang marinig mula sa mga kalapit na mesa. Is that a maid? Anong alam niyan sa pagkanta? Baka ang kaya lang niyang kantahin ay Bahay Kubo. This is embarrassing. Anong klaseng party ito? Ang mga salitang yon ay mas masakit pa sa sampal. Tinatapakan hindi lang ang kanyang talento, kundi ang kanyang buong pagkatao. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Lara. Ang takot ay dahan-dahang napalitan ng isang desperadong katapangan. Ito na ang pinakailalim. Wala nang iba pang ibabagsak. Sa gitna ng kahihiyan, naalala niya ang huling bilin ng kanyang ina. Anak, kapag inapi ka ng mundo, huwag kang iiyak. Kumanta ka. Hayaan mong ang tinig mo ang maging iyong panlaban. Huminga siya ng malalim. Pinunasan niya ang luhang nagbabadyang tumulo. Itinuwid niya ang kanyang likod at sa gitna ng entablado ng kanyang parusa, nagpasya siyang harapin ang kanyang mang-aapi. Dahan-dahan naglakad siya papunta sa entablado. Hindi dahil sa utos ni Isabela, kundi para sa sarili niya. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay nang nagulat na si Isabela. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang mga mata ay hindi natakot. Humarap siya sa audience sa dagat ng mga mukhang mapanghusga. At sa katahimikang biglang bumalot sa bulwagan, naghihintay ang lahat. Ang ilan ay naghihintay na siya'y mapahiya. Ang iba'y naghihintay na matapos na ang kakatwang eksena. Ngunit si Miguel, si Don Rafael at si Ate Rosie na nakasilip mula sa kusina ay naghihintay ng may pag-asa. Naghihintay sila sa isang himala. Nang hawakan ni Lara ang mikropono, isang kuryente
Ang tila dumaloy sa kanyang buong katawan. Ang lamig ng metal sa kanyang palad ay isang paalala na ito na ang sandali ng katotohanan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata nang mariin iwinaksi ang mga mapanuring mukha sa kanyang isipan at hinanap ang isang pamilyar na lugar sa kanyang puso. Ang kanyang hinanap ay hindi entablado o palakpakan. Ang kanyang binalikan ay ang imahe ng kanyang ina na kaupo sa isang lumang silyang tumba. Kinakantahan siya sa ilalim ng liwanag ng isang gasera sa kanilang maliit na bahay sa probinsya. Ang awit na yon, ang nag-iisang awit na kanyang kayamanan. Walang saliw ng musika, walang piano, walang gitara. Tanging ang katahimikan ng bulwagan. At mula sa katahimikang yon, isang tinig ang umusbong. Nasaan ka, Irog? Ang unang linya ay halos isang bulong isang tanong na lumutang sa hangin. Ngunit ang bulong na iyon ay may bigat, may lalim na tila nanggaling sa kailaliman ng isang balon ng kalungkutan, isang lumang kundiman, isang awit ng pangungulila, isang himig na hindi karaniwang naririnig sa mga mararangyang pagtitipon. Ang mga nagtatawanan ay biglang natahimik. Ang mga nagbubulungan ay napahinto. Ang mga waiter na naglalakad ay natigilan ng kanilang mga tray ay nakabitin sa ere. Habang nagpapatuloy si Lara ang kanyang boses, ay unti-unting lumalakas, hindi sa paraang pasigaw, kundi sa paraang pinupuno nito ang bawat sulok ng silid. Ang kanyang tinig ay hindi perpektong teknikal tulad ng mga profesional na mga awit. Mayroon itong bahagyang garalgal, sa ilang bahagi isang panginginig na hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa purong emosyon. Ito ay isang tinig na nagkukwento, isang tinig na nasaktan, na inapi, ngunit hindi sumuko. Bawat nota ay isang patak ng luha. Bawat salita ay isang piraso ng kanyang kaluluwa na kanyang inilalantad sa harap ng lahat. Ang mga bisita ay tila nawalan ng hininga. Ang babaeng kanina lang ay kanilang pinagtatawanan dahil sa nabasag na baso ay biglang naging isang mang-aawit na may kapangyarihang hipuin ang kanilang mga puso. Nakalimutan nila na siya ay isang katulong. Ang nakikita na lang nila ay isang babaeng may pambihirang talento, isang hiyas na natagpuan sa putikan. Si Don Rafael na kanina'y puno ng pagkadismaya ay dahan-dahang tumayo. Napahawak siya sa kanyang dibdib, ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa mga luhang namumuo. Ang tinig ni Lara ay hindi lang tinig ng isang estranghero. Ito ang tinig ng kanyang nakaraan, ang tinig ng kanyang mga alaala. Si Miguel ay nakatayo pa rin, hindi gumagalaw, na tila isang estatwa. Bawat nota mula kay Lara ay isang alon na humahampas sa pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Ito ang boses na una niyang narinig sa hardin, ang boses na nagparamdam sa kanya na mayroon pa ring katotohanan sa isang mundong puno ng pagkukunwari. Ngunit ngayon, naririnig niya ito ng buo walang takip at mas makapangyarihan pa kaysa sa kanyang inaakala. At si Isabela, nakatayo siya sa gilid ng entablado, ang kanyang perpektong ngiti ay unti-unting naglalaho. Ang kanyang plano ay perpekto. Ang plano ay ipahiya si Lara, gawin siyang katatawanan. Ngunit ang nangyayari ay ang kabaligtaran. Hindi siya napapahiya. Siya ay hinahangaan. Ang bawat papuri na naririnig niya sa mga bulungan ng mga bisita ay isang sampal sa kanyang mukha. My God, where did they find her? That voice, it's heartbreakingly beautiful. She's not just singing, she's praying. Ang kanyang sandata, ang talento ni Lara, ay bumalik sa kanya at siya ngayon ang nasusugatan. Ang atensyon ng lahat, ang atensyon na dapat ay nasa kanya. Ang engagement party niya ay naagaw lahat ng isang babaeng kinamumuhian niya. Nang matapos ang kanta, isang matinding katahimikan ang muling bumalot sa bulwagan. Tila lahat ay nagpipigil ng hininga
ayaw na putulin ang mahikang nilikha ng huling nota. Si Lara ay nanatiling nakatayo, sa entablado ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi na ito luha ng kahihiyan, ito ay luha ng paglaya. Pagkatapos isang tunog ang bumasag sa katahimikan, isang mabagal na palakpak. Clap! 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 Nanggaling ito kay Don Rafael. Sinundan ito ng palakpak ni Miguel, malakas at mariin. At pagkatapos na parang isang malaking alon ang buong bulwagan, ay sumabog sa isang nakakabinging palakpakan. Hindi ito palakpak ng awa. Ito ay palakpak ng paghanga. Isang standing ovation. Ang mga taong kanina lang ay humuhusga sa kanya, ay nakatayo na ngayon nagbibigay pugay sa kanyang talento. Si Isabela ay naiwang nakatayo sa gilid tulala at hindi makapaniwala. Ang kanyang perpektong gabi, ang kanyang perpektong plano ay gumuho sa loob lamang ng 3 minuto. Dinurog ng isang kantang hindi niya inaasahan. Sa gitna ng palakpakan isang bagay ang naging malinaw sa lahat ng naroroon. Ang babaeng nasa entablado ay hindi na si Lara ang wine server. Hindi na siya si Lara ang katulong. Sa gabing iyon sa harap ng alta sosyedad, ipinanganak si Lara ang mang-aawit. At ang kanyang tinig ay isang mensahe na hindi kailanman malilimutan ng sino mang nakarinig na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang damit o posisyon, kundi sa awit na nagmumula sa kanyang puso. Ang palakpakan ay humupa, ngunit ang enerhiya sa loob ng bulwagan ay nanatiling mataas. Ang mga bisita ay nagbubulungan ng kanilang mga mukha ay puno pa rin ng pagkamangha. Ang pangalan ni Lara ay nasa labi ng lahat. Siya na ang sentro ng atensyon habang si Isabela ay tila isang multo na nakatayo sa gilid na kalimutan at hindi na pinapansin. Bumaba si Lara mula sa entablado, nanginginig pa rin, ngunit may bagong lakas sa kanyang mga mata. Agad siyang sinalubong ni Ate Rosie na may luha ng kagalakan. Niyakap niya si Lara ng mahigpit. Ginawa mo, Lara. Ipinakita mo sa kanila, ngunit bago pa sila makalayo isang tinig ang pumigil sa kanila. Saan ka pupunta si Miguel? Nakatayo siya sa kanilang harapan, ang mga matay nakatuon lamang kay Lara. Mayroon itong paghanga respeto at isang damdamin na hindi pa niya kailanman ipinakita noon. Sir. Iyon lang ang nasabi ni Lara. Hindi na naghintay ng sagot si Miguel. Humarap siya sa gitna ng bulwagan, kung saan naroroon pa rin ang kanyang ama at ang mga natulalang bisita. Kinuha niya ang mikropono mula sa stand. Isang anunsyo sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaalingaw-ngaw sa buong silid. Ang gabing ito ay dapat isang selebrasyon ng pagsasama. Ngunit ang nasaksihan nating lahat ay hindi selebrasyon, kundi isang aktong kalupitan. Lahat ng mata ay napunta sa kanya, pagkatapos ay kay Isabela. Namutla si Isabela, alam na ang kasunod na mangyayari. Ang pag-ibig ay hindi dapat nagpapahiya, patuloy ni Miguel. Hindi ito dapat nananakit at hinding-hindi nito ginagawang katatawanan ang isang taong ang tanging kasalanan ay ang magkaroon ng dignidad. Lumapit siya kay Isabela na ngayon ay nanginginig na sa takot at galit. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Isabela, sabi niya, sapat lang ang lakas para marinig ng mga nasa VIP table. Tapos na tayo. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang boses para marinig ng lahat. Ang engagement na ito ay kanselado na. Isang kolektibong paghinga ng gulat. Ang narinig mula sa mga bisita. Ito ang iskandalong hindi nila inaasahan. Ang Valderrama Arrieta engagement, ang wedding of the year, ay winakasan sa harap mismo ng kanilang mga mata. Para kay Isabela, ang mga salitang iyon ay isang sentensya ng kamatayan. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang pagpapanggap, ang mga plano, ang pangarap na maging isang Valderrama ay naglaho sa isang iglap. Ang kahihiyan ay napakabigat na tila isang pader na bumagsak sa kanya. Hindi na niya napigilan ang sarili.
Ang kanyang pinakaingatang imahe ng isang sopistikadang dalaga ay biglang gumuho. "How dare you?" Sigaw niya kay Miguel. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagkamuhi. "Pagkatapos ng lahat, iiwan mo ako para sa isang hamak na katulong." "Hindi kita iniiwan para sa kanya," matigas na sagot ni Miguel. "Iniiwan kita dahil sa kung sino ka." Sa sobrang galit, kinuha ni Isabela ang pinakamalapit na kupita ng red wine sa mesa. At sa harap ng daan-daang pares ng mga mata, ibinuhos niya ang laman nito sa mukha ni Miguel. Tumulo ang pulang alak sa mukha ni Miguel sa kanyang puting damit na parang dugo. Ngunit hindi siya kumilos. Nanatili siyang nakatayo, ang mga matay malamig, na nakatitig kay Isabela, hinahayaan ng lahat na makita ang tunay nitong kulay. Ang aksyon na yon, ang huling pako sa kanyang ataol. Ang mga bisita na kanina'y naguguluhan pa ay napuno na ng pagkadismaya. Ang ilan ay napailing. Ang iba'y nagsimula ng maglakad papalayo. Nakakahiya narinig ni Isabela na sabi ng isang matandang socialite na kaibigan ng kanyang ina. "Walang breathing." "Kawawang Miguel," sabi naman ng isa pa. He dodged a bullet. Hindi na makayanan ni Isabela ang mga tingin, ang mga bulungan. Nanginginig, umiiyak at basag ang pagkatao, tumakbo siya papalabas ng bulwagan. Ang kanyang magarang puting gown ay sumasayad sa sahig na nabahiran ng alak at basag na salamin. Isang perpektong larawan ng kanyang mga basag na pangarap. Sa loob, dahan-dahang bumalik ang kaayusan. Kumuha si Miguel ng isang serbilyeta at pinunasan ang kanyang mukha. Lumapit sa kanya si Don Rafael at tinapik siya sa balikat. "Ginawa mo ang tama, anak." Pagkatapos ay napunta ang atensyon ng lahat kay Lara. Siya ang dahilan ng lahat ng kaguluhan, ngunit siya rin ang biktima. Ngayon, siya'y naiwang nakatayo sa gitna ng lahat. Hindi alam kung ano ang gagawin. Naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Ang ilan ay may paghanga, ang iba'y may awa. Ngunit para kay Lara, lahat ng iyon ay pareho lang. Ito ay atensyon na hindi niya kailanman hinangad. Kahit na siya ang nagwagi sa gabing iyon, pakiramdam niya ay talo pa rin siya. Ang kanyang tahimik na buhay ay nasira na. Ang kanyang pangalan ay laman na ng isang malaking eskandalo. Ang kanyang lugar sa resort na ito ay hindi na magiging pareho. Lumapit sa kanya si Miguel. "Lara, ayos ka lang?" Tumango lamang si Lara, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang mga ito'y puno ng pagod at kalituhan. "Salamat po, sir," mahina niyang sabi. "Pero, kailangan ko na pong umalis." Bago pa man makasagot si Miguel, dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad papunta sa direksyon ng staff quarters, palayo sa mga ilaw, palayo sa musika, palayo sa gulo. Alam niya sa kanyang puso na hindi na siya maaring manatili. Ang Valderrama Vista, na minsan ay naging kanyang trabaho at tirahan, ay isa na ngayong paalala ng isang gabing nagbago ng lahat. Kahit na ipinagtanggol siya at napatunayan ang kanyang halaga, naramdaman niyang hindi na siya kabilang sa mundong iyon. Nang gabing iyon, habang ang mga huling bisita ay papaalis na at ang mga staff ay nagsisimula ng magligpit, tahimik na inimpake ni Lara ang kanyang iilang gamit sa isang lumang bag. Maingat niyang binalot sa kumot ang gitara ng kanyang ina. Sa pagbubukang liwayway bago pa man magising ang lahat, plano niyang lisanin ang lugar na nagbigay sa kanya ng trabaho, ngunit kumuha naman ng kanyang kapayapaan. Panahon na para umuwi. Panahon na para magsimulang muli. Sa unang silahis ng araw, bago pa man mag-unat ang mga sanga ng mga puno sa malamig na hangin ng Tagaytay, tahimik na lumabas si Lara mula sa staff quarters. Dala niya ang isang lumang backpack na naglalaman ng kanyang iilang damit at ang gitarang maingat na binalot sa kumot. Walang paalam. Walang eksena. Tanging ang marahang tunog ng kanyang mga tsinelas sa sementadong daan ang naging saksi sa kanyang paglisan. Huminto siya sandali sa may tarangkahan at sa huling pagkakataon, nilingon ang resort na naging kanyang mundo
Sa loob ng mahabang panahon, ito ay isang gintong hawla, maganda sa labas, ngunit puno ng sakit sa loob. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan kasabay ng lahat ng pait at alaala. Sa di kalayuan, mula sa balkonahe ng kanyang silid, nakatanaw si Miguel. Gising siya buong gabi, hinihintay ang sandaling ito. Nakita niya ang anino ni Lara na papalayo. Isang bahagi ng kanyang puso ang nagsabing, pigilan niya ito. Ngunit ang mas malaking bahagi ay nagsabing, hayaan niya ito. Alam niyang kailangan ni Lara ng espasyo. Kailangan nitong hanapin ang sarili, malayo sa anino ng mga Valderrama. Sa isang tahimik na pagtango, pinakawalan niya ito. Ang biyahe pauwi sa probinsya ay mahaba at nakakapagod, ngunit para kay Lara, bawat kilometrong papalayo sa Tagaytay ay isang hakbang papalapit sa kapayapaan. Ang mga naglalakihang mansyon ay napalitan ng mga bukirin. Ang amoy ng mamahaling pabango ay napalitan ng amoy ng sariwang lupa. Dito sa simpleng tanawin na ito, siya ay si Lara lamang, walang uniforme, walang amo, walang eskandalo. Pagdating niya sa kanilang maliit at halos gumuhong bahay, isang sigaw ng kagalakan ang sumalubong sa kanya. Ate si Jonah, ang kanyang nakababatang kapatid, ay mabilis na lumabas bahagyang hirap sa paglakad dahil sa kanyang karamdaman. Niyakap niya si Lara ng mahigpit. Ate, bumalik ka. Akala ko hindi ka na babalik. Niyakap ni Lara ang kapatid at sa init ng yakap na yon, naramdaman niya ang tunay na tahanan. Hindi kita iiwan, Jonah. Pangako. Sa mga sumunod na araw, ibinuhos ni Lara ang kanyang oras sa pag-aalaga kay Jonah at sa pag-aayos ng kanilang bahay. Gamit ang bonus na natanggap niya, nakapagbayad siya ng maliit na bahagi ng kanilang utang at nakabili ng mga gamot. Ngunit alam niyang hindi ito sapat. Kailangan niyang magtrabaho. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Naghahanap siya ng trabaho sa kanilang maliit na bayan at natanggap bilang katulong sa kusina sa isang karinderyang laging puno ng mga driver ng tricycle at mga estudyante. Ang may-ari, si Aling Nena, ay isang mabait na byuda na walang maraming tanong. Ang kanyang mga araw ay muling napuno ng pagod, paghihiwa ng sibuyas, paghuhugas ng mga plato, pagsisilbi ng mainit na sabaw. Ngunit ang pagod na ito ay iba. Ito ay pagod na may kasamang dignidad. Dito ang kanyang halaga ay hindi nasusukat sa ganda ng kanyang boses, kundi sa sipag ng kanyang mga kamay. Nakahanap siya ng katahimikan sa simpleng buhay na yon. Isang hapon, habang abala siya sa pagpupunas ng mga mesa, isang kulay abong sasakyan ang huminto sa tapat ng karinderya. Bumaba mula rito ang isang lalaking nasa katanghalang gulang, nakasuot ng simpleng polo shirt, ngunit may itsurang hindi taga roon. Pumasok ito at umupo sa isang bakanteng mesa. Miss, pwedeng maki-order, tanong ng lalaki. Nang lumapit si Lara, natigilan ng lalaki. Tinitigan siya nito ng mabuti na parang hindi makapaniwala sa nakikita. Ikaw si Lara, hindi ba, tanong ng lalaki? Nagulat si Lara. Opo. Paano niyo po ako nakilala? Ngumiti ang lalaki at inilahad ang kanyang kamay. Ako si Ruben Aguilar. Isa ako sa mga bisita sa Valderrama noong gabing iyon. Isa akong music producer. Para kay Lara, ang mga salitang iyon ay isang dagundong ng kulog sa isang maaliwalas na kalangitan. Ang mundong pilit na niyang tinatalikuran ay heto na naman kumakatok sa kanyang pintuan. Hindi ko malilimutan ang boses mo, iha, sabi ni G. Aguilar. Ilang linggo na kitang hinahanap. Ang tinig mo, mayroon itong kaluluwa. Isang pambihirang regalo. Sa salamat po, nahihiya, sagot ni Lara. Pero isa na lang po akong simpleng tagapagsilbi ngayon. Hindi mariing, sabi ni G. Aguilar. Isa kang mga awit na nagpapanggap bilang tagapagsilbi. Kumuha siya ng isang calling card mula sa kanyang pitaka at inilagay ito sa mesa. May alok ako para sa'yo. Isang recording contract. Bibigyan ka namin ng pagkakataong ibahagi ang iyong talento sa buong mundo. Natulala si Lara. Recording contract.
Ito ang pangarap na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ngunit ang pangarap na yon ay may kasamang alaala ng kahihiyan, ng spotlight ng sakit. Umiling siya. Hindi po para sa akin yan, sir. Sabi niya ang boses ay halos pabulong. Magulo po ang mundong yan. Masaya na po ako rito. Ang gusto ko lang po ay isang tahimik na buhay para sa kapatid ko. Naintindihan ni G. Aguilar ang takot sa kanyang mga mata. Naiintindihan ko, iha. Pero isipin mo, ang regalong yan ay hindi lang para sa'yo. Isipin mo kung gaano karaming tao ang maaari mong pasayahin, kung gaano karaming buhay ang maaari mong baguhin sa pamamagitan ng iyong mga awit. Hindi na muling nagsalita si Lara. Kinuha ni G. Aguilar ang card at isinuksok sa bulsa ng apron ni Lara. Ito ang numero ko. Huwag mong itapon. Pag-isipan mo, hihintayin ko ang tawag mo. Pagkatapos ay umalis na ito, iniwan si Lara na nakatayo sa gitna ng karinderya, gulong-gulo ang isip. Nang gabing iyon, habang pinagmamasdan niya si Jonah na natutulog, nakita niya ang hirap sa paghinga nito. Nakita niya ang luma nilang bubong na may butas at sa ibabaw ng kanilang maliit na mesa, ang sobre na may lamang babala ng pagkakautang. Ang tahimik na buhay na gusto niya ay hindi sapat para pagalingin ang kanyang kapatid. Ang tahimik na buhay ay hindi sapat para alisin ang multo ng kanilang kahirapan. Kinuha niya ang calling card mula sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ito ay isang pintuan patungo sa isang mundong kinatatakutan niya. Ngunit ito rin ang maaaring susi para sa kinabukasan ng kanyang kapatid. Huminga siya nang malalim, kinuha ang luma nilang telepono at dahan-dahang pinindot ang mga numero. Ito na, ang tunay na bagong simula. Ang unang awitin ni Lara, ang mismong kundiman na inawit niya sa gabi ng kanyang kahihiyan, ay inilabas sa radyo nang walang malaking anunsyo. Ngunit ang isang tunay na himig ay hindi nangangailangan ng ingay para marinig. Sa loob lamang ng isang linggo, ang himig ng puso ay naging isang pambansang kababalaghan. Ito ang awit na pinapatugtog sa mga diip habang bumabiyahe sa EDSA sa mga tindahan sa malalayong probinsya at sa mga tahanan ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa na nakakaramdam ng matinding pangungulila. Ang boses ni Lara ay naging isang pambansang yakap, isang tinig na nagpapaalala sa lahat ng isang bagay na simple totoo at matagal nang nakalimutan. Hindi siya naging isang biglaang pop star. Naging isa siyang phenomenon. Ang kanyang kwento, ang katulong na may ginintuang tinig, ay lumabas sa mga pahayagan at palabas sa telebisyon. Ngunit sa bawat panayam, nanatili siyang si Lara, mahiyain, mapagkumbaba, at laging binabanggit ang kanyang ina at kapatid. Ang unang ginawa niya sa kanyang unang malaking kinita ay hindi ang bumili ng mamahaling gamit. Dinala niya si Jonah sa pinakamahusay na doktor sa Maynila at ibinili ito ng isang bagong wheelchair na magaan at komportable. Inilipat niya sila sa isang maliit ngunit disenteng bahay na may maliit na hardin. Sa wakas, ang bubong sa kanilang ulunan ay wala ng butas. "Ate, sikat ka na," sabi ni Jonah isang gabi habang pinapanood nila ang music video ni Lara sa TV. Ngumiti si Lara at niyakap ang kapatid. "Hindi ako sikat, Jonah. Biniyayaan lang tayo at ang biyayang ito ay para sa ating dalawa." Habang ang bituin ni Lara ay nagniningning-ngingkong ng buong liwanag, ang bituin naman ni Isabela ay tuluyan ng namatay. Ang eskandalo sa engagement party ang naging huling dagok sa naghihingalong yaman ng mga Arrieta. Ang mga kasosyo sa negosyo ay nagsimulang mag-alisan. Ang mga bangko ay humingi ng kabayaran sa kanilang mga utang. Ang kanilang mga ari-arian kasama na ang kanilang mansyon sa Forbes Park ay isa-isang na-foreclose. Mula sa pagiging new money sila ay naging no money. Napilitan silang lumipat sa isang maliit at masikip na apartment sa isang magulong lugar sa Pasay. Ang dating reyna ng alta sosyedad ay isa na ngayong ordinaryong mamamayan
na kailangang pumila sa sakayan ng daip at makipagsiksikan sa palengke. Ang kanyang ina, si Doña Victoria, ay laging umiiyak, sinisisi ang lahat maliban sa kanilang sariling kayabangan. Para kay Isabela ang bawat araw ay isang parusa. Ang mga dating kaibigan ay hindi na sumasagot sa kanyang mga tawag. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay isang paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Ngunit ang pinakamasakit na parusa sa lahat ay ang marinig ang awit ni Lara. Naririnig niya ito kahit saan sa radyo ng kapitbahay, sa cellphone ng isang teenager sa loob ng isang tindahan. Bawat nota ng kantang iyon ay isang sundang na tumutusok sa kanyang puso, isang paalala ng gabing winasak niya ang kanyang sariling mundo. Isang maulan na hapon, habang bumibili siya ng gulay sa isang talipapa, narinig niya ang dalawang tindera na nag-uusap. Narinig mo na ba yung bagong kanta ni Lara, yung dating katulong grabe? Nakakaiyak. Oo nga, anghelang boses. Deserve niya lahat ng yan. Napayukom si Isabela ng kanyang kamao. Ang galit at inggit ay muling umakyat sa kanyang lalamunan. Ngunit kasabay nito isang bagong damdamin, ang nagsimulang sumibol, isang maliit na binhi ng pagsisisi. Habang naglalakad siya pauwi basang-basa ng ulan, isang pamilyar na mukha ang kanyang nakita sa kabilang kalye, kalalabas lang sa isang botika. Si Lara. Nakasuot lamang ito ng simpleng maong at puting t-shirt. Walang makeup, walang alahas. Ngunit meron siyang aura ng kapayapaan at kaligayahan. May isang matandang babae na lumapit sa kanya para magpa-picture at magiliw itong pumayag si Lara. Sa isang iglap nagtama ang kanilang mga mata sa gitna ng abalang kalsada. Natigilan si Isabela. Ang buong katawan niya ay nanigas. 1,000 emosyon ang sabay-sabay na dumaan sa kanya, kahihiyan, galit-inggit. Inaasahan niya ang anumang reaksyon mula kay Lara, isang tingin ng pagtatagumpay, isang ngangisi ng pang-iinsulto o kahit isang tingin ng galit. Ngunit wala siyang natanggap na anuman sa mga yon. Tinitigan siya ni Lara saglit. Walang emosyon sa kanyang mukha. Walang galit. Walang saya. Tila siya isang estranghero na nagkataon lang na napatingin sa direksyon niya. Pagkatapos sa isang halos hindi mapapansing pagtango, tumalikod na si Lara at nagpatuloy sa kanyang paglakad na wala sa gitna ng mga tao. Ang katahimikang iyon, ang kawalan ng reaksyon, iyon ang pinakamasakit sa lahat para kay Isabela. Ang hindi pagpansin ni Lara ay isang mas malakas na sampal kaysa sa anumang sigaw o insulto. Ipinaintindi nito sa kanya na para kay Lara, tapos na ang laban. Sa katunayan, para kay Lara, hindi kailanman nagkaroon ng laban. Ang tanging kalaban ni Isabela ay ang kanyang sariling-sarili. Napatayo siya sa gitna ng ulan, hindi na alintana ang mga taong bumabangga sa kanya. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa basang bintana ng isang tindahan. Nakita niya ang isang babaeng pagod basang-basa at talunan. At sa unang pagkakataon, hindi niya sinisi si Lara. Hindi niya sinisi si Miguel. Sinisi niya ang babaeng nakikita niya sa salamin. Doon sa gitna ng ulan at gulo ng isang palengke, nagsimulang umiyak si Isabela. Ngunit hindi na ito luha ng galit. Ito ang mga unang patak ng tunay na pagsisisi. Samantala, sa isang tahimik at modernong opisina sa Makati, nakaupo si Miguel sa harap ng kanyang computer. Sa screen isang artikulo ang nakabukas, Lara's debut album reaches platinum status in just 1 month. Ilang buwan na ang lumipas. Tinupad niya ang kanyang pangako sa sarili na bibigyan niya si Lara ng espasyo. Pinanood niya ang pag-angat nito mula sa malayo. Bawat tagumpay nito ay isang kagalakan sa kanyang puso. Bawat ngiti nito sa TV ay isang pahiwatig na naghilom na ito. Nakita niyang natupad na ni Lara ang pangarap nito sa sarili nitong paraan. Matatag na ito, malaya, buo. Ngayon alam niyang panahon na. Isinara niya ang kanyang laptop. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. At sa isang tahimik, ngunit matatag na desisyon, tumayo siya at lumabas ng opisina.
Hindi na siya maghihintay. Hindi na siya manonood mula sa malayo. Panahon na para hanapin ang babaeng nagturo sa kanya kung ano ang tunay na himig ng puso. Ang Himig ng Puso Foundation ay isang maliit at simpleng gusali sa isang tahimik na kalye sa Quezon City. Hindi ito marangya. Ang mga pader nito ay puno ng mga drawing ng mga bata. At sa halip na mamahaling mga florera, may mga lata na pininturahan at tinamnan ng mga halaman. Dito sa lugar na ito, natagpuan ni Lara ang isang bagong uri ng entablado. Isang entablado na walang spotlight, ngunit puno ng mga matang nagniningning sa pag-asa. Dito siya natagpuan ni Miguel. Nakaupo si Lara sa sahig, napapaligiran ng halos 20 bata. May hawak siyang gitara at tinuturuan niya sila ng isang simpleng awiting pambata. Ang kanyang tawa ay malaya at totoo umaalingaw-ngaw sa buong silid. Nakasuot lamang siya ng simpleng pantalon at t-shirt. Ngunit para kay Miguel na nakatayo, sa may pintuan mas nagniningning siya ngayon kaysa noong suot niya ang anumang magarang gown. Hindi niya pinansin ang pagdating ni Miguel. O baka hindi niya napansin. Masyado siyang abala sa kanyang mundo, sa kanyang musika, sa kanyang mga bata. At para kay Miguel, iyon ang pinakamagandang tanawin sa lahat. Hinintay niya siyang matapos. Nang paalis na ang mga bata, isa-isang nagpaalam kay Teacher Lara. Doon lang siya napansin ni Lara. Natigilan siya. Ang gitara ay halos mahulog mula sa kanyang mga kamay. Miguel, sabi niya ang pangalan, ay tila isang lumang awit na bigla niyang naalala. Ngumiti si Miguel. Mukhang masaya ka rito. Tumango si Lara. Ito ang pinakamasayang trabaho sa buong mundo. Isang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ito isang katahimikang hindi komportable, kundi isang katahimikang puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Sa wakas si Miguel ang bumasag nito. Lara, umalis ako noon para bigyan ka ng pagkakataong lumipad, sabi niya. At lumipad ka nga mas mataas pa kaysa sa inaasahan ng lahat. Ngayon nagbalik ako para magtanong. Kung may puwang pa ba para sa akin sa langit mo? Hindi agad sumagot si Lara. Tumingin siya sa paligid sa mga drawing sa pader sa mga maliliit na upuan. Ang mundo ko ay simple lang, Miguel. Hindi ito tulad ng dati mong mundo. Ang dati kong mundo ay hindi kailanman naging tunay na akin, sagot ni Miguel. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng tahanan. At ang tahanan ay hindi isang lugar. Ito ay isang tao. Lumapit siya kay Lara. Dahan-dahan na parang ayaw nitong takutin. Inilahad niya ang kanyang kamay. Hindi para kunin kundi para mag-alok. Hindi ako humihingi ng isang marangyang buhay, sabi niya. Ang hinihiling ko lang ay ang makasama ka sa mga simpleng umaga. Ang ipagtimpla ka ng kape. Ang pakinggan kang kumanta habang nagdidilig ka ng halaman. Ang hiling ko ay isang normal na buhay. Kasama ka. Tumingin si Lara sa kanyang mga mata. Nakita niya roon ang katapatan. Wala nang anino ng isang bilyonaryong tagapagmana. Ang nakikita niya ay isang lalaking pagod na sa pagkukunwari at naghahanap ng katotohanan. At pagkatapos, sa halip na sagutin siyang ngumiti si Lara, kinuha niya ang kanyang gitara. May isang kanta pa akong hindi mo pa naririnig, sabi niya. Umupo siya sa isang maliit na upuan at sa harap niya umupo rin si Miguel sa sahig na parang isa sa kanyang mga estudyante. Nagsimulang kumalabog ang puso ni Miguel. Nagsimulang tumugtog si Lara. Isang himig na bago isang himig na masaya. Ang kanta ay tungkol sa isang ibon na natakot lumipad na nagtago sa dilim. Ngunit isang araw, isang hangin ang dumating at tinuruan siyang magtiwala muli. Habang kumakanta siya, ang kanyang mga mata ay hindi na nahihiya. Nakatitig ang mga ito ng diretso kay Miguel at bawat salita ng kanta ay isang sagot. Nang matapos ang kanta, tumulo ang luha sa mga mata ni Miguel. Luha ng purong kaligayahan. Hindi na sila nagsalita pa. Tumayo si Lara at sinalubong siya ni Miguel ng isang yakap. Isang yakap na naghihintay ng napakatagal na panahon
isang yakap na nagsasabing sa wakas. Ang kanilang kasal ay hindi ginanap sa isang malaking simbahan o sa isang marangyang resort. Ginanap ito sa mismong hardin ng himig ng Puso Foundation. Ang mga bisita ay hindi mga senador o socialite. Ang mga bisita nila ay si Jonah, si Don Rafael, na ngayon ay malakas na, si Ate Rosie, si Aling Nena, ang music producer na si G. Aguilar at ang mga batang tinuturuan ni Lara. Ang kanilang wedding song ay hindi tinugtog ng isang string quartet. Inawit ito ng koro ng mga bata mula sa foundation. Habang nagaganap ang seremonya, isang babae ang tahimik na dumating at tumayo sa pinakalikod. Nakasuot siya ng simpleng bestida, walang makeup, at may dalang isang maliit na pumpon ng puting bulaklak. Si Isabela. Hindi siya nagpakita, hindi siya nag-ingay. Nais lang niyang masaksihan ang sandaling iyon. Nang matapos ang seremonya, tahimik niyang inilapag ang mga bulaklak sa may pintuan at umalis na isang maliit na ngiti ng kapayapaan ang nasa kanyang mga labi. Ang pagpapatawad na tutunan niya ay hindi kailangang bigkasin. Minsan sapat na ang makita mong masaya ang mga taong minsan mong sinaktan. Sa reception, isang simpleng salo-salo. Sa hardin, isang espesyal na panauhin ang nagbigay ng mensahe. Si Isabela, hindi personal, kundi sa pamamagitan ng isang liham na ipinabasa ni Ate Rosie. Lara, wala akong karapatang humingi ng tawad. Ngunit gusto kong malaman mo na ang iyong tinig ay hindi lang nagpagaling sa puso ng marami. Pinagaling din nito ang akin. Tinuruan mo ako na ang tunay na lakas ay hindi sa pagyurak sa iba, kundi sa pagbangon mula sa sariling pagkakamali. Salamat. At sana maging maligaya kayo. Pagkatapos ng kasal, itinuloy ni Miguel at Lara ang simpleng buhay. Bumalik si Miguel sa kanyang unang pag-ibig, ang arkitektura. Ngunit ngayon, nagdidisenyo na siya ng mga abot-kayang bahay at mga community center. Si Lara naman, habang patuloy na kumakanta at nagre-record, ay mas inilaan ang kanyang oras sa foundation. Sila ang naging patunay na ang pag-ibig ay hindi isang fairy tale tungkol sa isang prinsesang sinagip ng isang prinsipe. Ito ay isang kwento ng dalawang sirang tao na natutong buuin ang kanilang mga sarili at pagkatapos ay piniling buuin ang isang mas magandang mundo ng magkasama. Sa huling eksena, ilang taon ang lumipas. Makikita ang isang maliit na bahay na may malaking hardin. Si Lara, mas may edad na ngunit mas maganda, ay nagdidilig ng mga halaman. Si Miguel ay nasa isang rocking chair, nagbabasa ng libro. Si Jonah na ngayon ay nakakatayo na. Nang may suporta ay naglalaro. Kasama ang isang maliit na batang babae, ang anak ni Miguel at Lara. Mula sa loob ng bahay, maririnig ang isang pamilyar na himig mula sa radyo. Ang kundiman na nagsimula ng lahat. Napangiti si Lara. Tumingin siya sa langit, isang langit na puno ng liwanag. Ang kanyang huling awit ay hindi na isang awit ng kalungkutan, kundi isang awit ng pasasalamat. Dahil sa dulo ng lahat, natagpuan niya hindi lang ang kanyang tinig, kundi ang kanyang sariling himig ng kaligayahan.